Good morning, good afternoon, and good evening na rin. Kumusta na kayo mga ka-issue? So, saang lugar man kayo naroon? At ano man ang inyong ginagawa, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-usapan ang mga isyung dapat alam mo. Okay, so napakaraming may init na issue ang pinagkakabalahan ngayon na ating mga kababayan, ano. At isa na siyempre dito, yung pinakaabangan ng lahat, ang parating na midterm senatorial election 2025. Ayan. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang man-subscribe sa ating YouTube channel, Madam Issue. At pwede rin tayo mag-comment down below ano man ang ating nais na iparating o ano man ang ating saloobin. Okay, so ayan. So, kaugnay ng nalalapit na eleksyon na talaga namang pinakahihintay, no? So, ilang araw na lang at talagang eto na talaga siya. Okay, so, ang tanong, consistent pa rin ba tayo sa mga senatorial candidates na bet natin? Yung type talaga natin, nasa puso natin na iboboto or medyo nagkakaroon ng konting mga pagbabago. Okay, so siguro hindi natin masisi, no? Ang daming mga iba't ibang pangyayari na nangyayari ngayon sa kasalukuyan, iba't ibang issue na pwedeng magpabago, mga bagay na kuminsan din natin expect pero nangyari. Okay, so alamin natin kung nagbago nga ba ang desisyon ni Juan de la Cruz ng ating mga ka-issue, kaugnay ng kanilang napupuso ang kandidato, o stick pa rin sila dito. Okay, so this time ay gagamitin natin ang result ng bagong Senator Preferences Survey ng Pulse Asia. Okay, so ito ay sinagawa ng March 23 to 25 this year, okay, 2025. So, bakit sa survey na ito, formal ng pinangunahan ni Senator Bongo ang lineup kung saan siya ang nanguna at nakakuha ng 61.9%. Ayan, medyo ginulat tayo ni Bongo dito, no? Okay, although sa pangyayaring to, meron isang senatorial candidate na kasama siya nagbigay ng komento, no? So, ayon sa kanya, nanguna nga, pero walang performance. Yan ang kanyang sabi. Nanguna nga ito si Bongo, pero di umano ay wala namang performance. Ayan. So, nagkomentong ito ay si Representative Erwin Tulfo, na alam naman natin sa mga nakaraang survey ay siya ang nasa unahan, no? Siya ang nangunguna. Pero this time nga ay medyo nagkaroon ng pagbabago. Okay, pero sabi naman ng mga ka-issue ay wala nga bang performance? Ang tanong, wala nga bang magandang performance itong si Bongo ayon dito kay Erwin Tulfo? Agree ba kayo or disagree? Ayan, type na yan yung comments sa ating comment section. Although sinasabi ng ilang mga netizens na ating mga ka-issue na very effective naman daw, no, yung programa ni Bongo na malasakit program. So sabi niya, very efficient at talagang nakinabang ang milyong-milyong Pilipino sa programang ito. So ano po ang alam natin dito? Pwede na tayo mag-comment. Ayan, so although di umano, inalisan ng budget ito ay patuloy na pinatatakbo at nagpapatuloy sa pagtulong sa mga maliliit nating mamamayan na nangangailangan ng tulong. Kaya nga, ang pangamba ng ilan kung mawawala itong programang ito ng Malasakit Center ay paano na sila, no? Yung tinatawag nating mga mamamayan na tinawag na nasa laylayan o medyo pagkarin yung mamayan hindi kayang bumayad sa private hospital. So, paano na sila? So, ayun ang kanilang pangamba, no? At kinatatakutan. So, patunay na talaga ang Malasakit program ay nakatulong sa maraming mahihirap nating mamamayang
Pilipino. So masabi natin ito isa sa kanyang napakagandang programa. So, meron nga bang performance o wala? Okay. So, ang puntos na ito, 61.9% ay masasabing naman ng more or less 10 points sa sumunod sa kanya. Ayan, sino kaya ang sumunod? So, ito ay si Representative Erwin Tulfo na nakakuha naman ng 51.1%. Ayan. Although sabi nga natin, batay sa ating pagsusuri sa mga nakaraang survey, ay siya ang nanguna. Pero this time ay pumapangalawa. Ayan. So, malinaw na kung saan siya ngayon ni Bongo. Okay, umakyat din sa rank 2 to 3 si Senator Bato de la Rosa na nakakuha naman ng 48.7%. Ayan. Bukod dito ay kapansin-pansin din ang pag-angat nila Philip Salvador, ang aktor, at ni Bam Aquino. Ayan, na nagpapatuloy no, sa lahi ng mga Aquino. At itong si Rodante Marcoleta. So, mga tinanggal nila mga posisyon. Okay, so na sinasabi nga sa ngayon ay pasok sa top senatorial candidates na may statistical chance of winning. So sila ay ang laki ng chance na manalo, no? Kung babasihan natin ang resulta ng survey nito. So isa-isahin na po natin ang resulta ng survey na ito ng Pulse Asia. Okay, Bongo got 61.9%, followed by Erwin Tulfo na nakakuha naman ng 51.1%. Ayan, sunod sa kanya ay si Bato de la Rosa na merong 48.7%. At sinunda naman ni Tito Soto, ang sikat na si Tito Soto na nakakuha ng 44.2%. At sunod sa kanya ay kilalang-kilala na rin si Cayetano na mayroong 37.5%. At sumunod ang Budot King na si Bong Revilla, isa rin magaling na action star na mayroong 36.9%. Sunod sa kanya ay isang dating magaling na pinunong militar, Bing Lacson, at dati na rin senador na nakakuha ng 36%. Sunod naman sa kanya ay kilala ng lahat, paborito ng marami, si Kuya Willie Revillame. Ayan, na merong 35.7%. At sunod ay si Ben Tulfo na kung i-recall natin doon sa mga nakaraang survey ay kuminsan pumapangalaw, pero this time ay nakakuha siya ng 35.4%. Okay, sunod sa kanya ay si Abby Binay na merong 35.3%. At sumunod ay isa pa ring magaling na aktor at dati ng senador, dati ring gobernador. Ayan, Lito Lapid na nakakuha ng 33.3%. Ayan. So, sunod ay magaling na kamao, ang pambansang kamao. Manny Pacquiao nakakuha naman ng 32%. At sunod sa kanya, isa ring magaling na aktor ng puting tabing ng pelikula. Ayan, at sabi nga ay talagang seryoso sa kanyang pagtakbo bilang senador ay si Philip Salvador na nakakuha naman ng 30.9%. Sunod naman sa kanya ay isa ring mainitang issue no, sa kanyang pamilya sa kasalukuyan ay si Camille Villar. Yan, kilalang ang kanilang apelyido sa larangan ng politika. Ayan, na merong 29%. Sunod ay si Bam Aquino. Sabi nga natin, nagtatayo pa rin ng bandera ng mga Aquino no, sa larangan ng politika ay nakakuha ng 28.6%. At sunod sa kanya ay si Rodante Marcoleta, isang napakagaling manalita, no? At mga tuwiran ay merong 28.3%. So, ano napansin natin? Merong paggalaw, merong pagbabago, no? Parang nagbago ng konti ang mga posisyon ng
bawat isa. O yung iba hindi naman kalayuan na maintain yung kanilang dating mga posisyon. Okay. So, ayan po. So, malapit na. Konting-konti na lang at election na, no? At may pakikita na natin ang ating mga karapatan at sana'y gamitin natin ang karapatan ito para mamili, di ba, ng mga pinuno ng bayan na mga ngasiwa at magpapatakbo ng ating gobyerno. So, mapalad tayo dahil bilang isang demokratikong bansa ay nasa ating mga kamay, mga ka-issue, di ba, ang pagpili ng ating representante na magsisilbing mga pinuno ng pamahalaan na magpapaunlad na asahan natin na sila'y magiging gabay sa pag-unlad ng bansa. Kaya sana this time ay talagang manalo at mamili tayo ng may kasamang katalinuhan, no? Anyway, ito ay para sa future ng ating mga anak. Ayan, bukod sa atin, ating mga anak at susunod na henerasyon para sa maayos na pamumuhay at para sa maunlad na Pilipinas ay sana nga ay maging matalino tayo sa pagpili at di tayo magkamali, no? Na sana ang ating iboboto ay syempre yung ating mga kandidato na talagang may malaking puso at pagmamahal sa ating bayan at talaga namang maghahangad ng kabutihan natin mga ka-issue ng mamayang Pilipino ni Juan de la Cruz na mapagaang ang kanilang kalagayan dito sa bansang Pilipinas. So, for this time, yan lang muna. At sa susunod ay marami pa tayong isyong pag-uusapan. So, maraming salamat po sa inyong lahat. At muli sa ating pagkikita. Okay, thank you.